Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus sa buwan ng July 2024? So, ano to? Ang liit ng card. Very cute. So, ano to? Ace of Cups at Six of Pentacles. Well, ang dating sa akin, pregnancy ay posible. May blessing na paparating mo like pregnancy para sa iba sa inyo. O intimacy. Ano pa bang mabuod? Ang dating sa akin, magiging generous. Yung iba sa inyo sa pag-show ng feelings. So, sa madaling salita, magiging expressive ng feelings. Yung iba sa inyo. O magiging willing makipag-ayos. Pwede rin tong balanced connection. Reciprocation ng feelings. Saka balance ang feelings. Pwede ba? Anyways, kuha tayo ng iba. So, dito may dasan tayo at King of Wands. Well, may lalaki tayo dito. Kung dito X, ay someone na may pagka-playboy o immature, kumbaga, di siya nagsiseryoso. Ayaw niya ng commitment. So, pwede yung X na lalaki o lalaki na ang gusto lang ay friends with benefits o lalaki na nasa third party situation o situationship. So, yung lalaki magiging masaya. May dasan tayo. O pwede rin namang yung iba sa inyo. Baka magbalik yung ex nila na lalaki. Pwede rin. O baka magkaayos pa sila. O magiging energetic siguro. Anyways, kuha tayo bang deck. Kasi pwede rin namang ito yung viewer, di ba? Case-to-case basis. O kung babae yung nanonood, baka ito yung poso nila. Kung hindi applicable, di baka ito yung kakilala nila. Reading para sa kakilala nila. Anyways, punta tayo dito. Ano yan? Pag-start
dating sa akin pag-start to ng pag-gain ng clarity o beginning ng solution o beginning ng discovery. Pwede rin. Pwede rin tong new brilliant idea. O pag-start ng pag-open up ng thoughts o feelings ay posible. O pwede rin tong pag-start na maging inspired o pagsimula ng revelasyon. So, case-to-case basis. Dagdagan natin para mag-gets ko dahil ang daming sitwasyon na naisip ko. Di mo like discovery or revelation na may kinalaman sa dishonesty, naging immoral yung lalaki malamang. So, yun yung sinasabi kong discovery. Baka ma-discover ng iba sa inyo na yung lalaki dito ay nag-cheat pala. O prone sa cheating. So, yung lalaki yung nag-cheat. So, pwedeng kayo to mismo. Kung kayo mismo tong nagloloko, edi sabihin natin kayo yung lalaki. Mukhang malalaman na ng partner nyo na nagloloko kayo. Ngayon, kung kayo yung babae, baka malaman nyo na yung partner nyo ay nagloloko pala. Kung hindi applicable, edi baka dun sa kakilala nyo. Magkabukingan na sila na may nag-cheat pala sa kanilang dalawa. Ano kasi ito pasimula ng revelasyon o pasimula ng discovery o ng clarity. So, yung lalaki yung nagloloko. More like matanda na yung lalaki dito. Siguro applicable lang to sa lalaki na 50 pataas ang edad. O boss. Pwede rin. O anyone na nasa science o law na field. Science? Sabagay, malawak yung science. O career na pang matalino siguro. Pwede ba? So, yan yung possible clue natin dun sa lalaki. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay para sa inyo. Ngayon, punta tayo dito. Ano yan? Passion, bribe, temptation, bond, home, background.
Suhol. Temptation, family. Ano yung dagdagan nga natin? Ito. So, family yung clue natin. So, tatama lang to sa pamilyado. Anyari dito sa mga to. Kasi, ang dating mukhang susuhulan. So, inisip ko, bakit may suhulan na maaring mangyari? Kasi, may something na mag-e-end. Mag-e-end. Ano pala to? 4 of Swords. Kala ko 10 of Swords. Parang suhol para ma-recover pa. Ano yun? More like sa career to. Sabihin nating business to. Either yung family, yung susuhulan, yung someone para maayos pa yung business. Itong dalawa kasi recovery to. O may someone na magbabribe sa iba sa inyo. Kasi para bang nagka-problema sa business eh. Yan dating. May suhulan na mangyayari sa pagitan ng iba sa inyo at ng ibang tao tungkol sa business. So, ewan ko kung sino makaka-relate dito. Pero again, either kayo mismo, yung iba sa inyo, o yung someone else, yung magbabribe sa inyo. Eto, last card. Mag-last card pa ba ako? Oh. So, dito, babae, more like nanay. Yung bida sa kwento na to sa panghuling spread. Ang dating, sabihin nating case-to-case basis, ha? Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo para sa inyo. Idadissect natin sa dalawang senaryo. Sa negative muna tayo. Munti ko na sabihin yung positive muna. Negative muna. Okay? Sa negative, parang mawawalan siya ng pag-asa dito. Ngayon, yung sa positive, sabihin natin, wala na siyang pag-asa talaga, nangyayari na yun. Na para bang malungkot siya. So, kung nangyayari na, may pagbabago. Magiging inspired siya. May someone na maaring magpa-inspire sa kanya. Kasi may wish siyang maaring magkatotoo. O may blessing na baka mangyari. Kaya mag-e-end na yung loneliness.
Ngayon, kung di pa nangyayari tong loneliness na to, doon tayo may problema. Kasi nga po, some reason ay parang madi-disappoint sila. Bakit kaya? Well, possible magkaka-away sila nung kapatid niya. O kung di man kapatid ay karelasyon. So, ganito. Babae lang yung maapektuhan nito. Sa negative muna. Kasi, kung negative, hindi pa to nangyayari. So, more like, yung babaeng, yung nanay, makakaaway niya yung karelasyon niya o asawa niya o karelasyon o kapatid. Kaya yan, parang mawawala na siya ng pag-asa na maayos pa yung sitwasyon. Makakasagutan kasi sila dito. Parang may hindi sila pagkakaunawahan, magde-debate sila dito. Ngayon, kung nangyayari na, doon sa pangalawang senaryo, ay magkakabati pa. So again, ang nakaaway niya ay karelasyon o kapatid. Pwede nga rin someone na may edad na. O pwede rin someone na mas matanda. Malaki yung agwat. Sa kanya, ano ba? Yun lang. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po na.